Hindi mga barko ang pangunahing target ng strike na ito. Ang target ay ang naval support base na bumubuhay sa buong Black Sea Fleet. Noong January 23, sa loob lang ng ilang minuto, isang malaking Black Sea naval support base sa Crimea ang naging nagbabagang guho. Nag-iwan ito ng pinsalang tinatantiyang aabot sa $10 milyong. Bumagsak ang mga maintenance hangars, sumabog ang mga nakaimbak na munitions, at nawalan ng silbi ang mga key coastal defense systems. Ang dating protektadong logistics hub para sa naval drone operations ay naging crater na puno ng baluktot na bakal at apoy. Hindi ito isang missile barrage o malakihang pag-atake. Ito ay isang bagay na mas maliit pero mas mapanganib. Alas 3:40 ng madaling araw, naniniwala ang Russian General Staff na malayo pa ang panganib. Wala sa Black Sea, wala sa Crimea, kundi libu-libong milya sa hilaga. Dahil sa political pressure, kailangang magpakita ng lakas ang Moscow doon. Para maipadala ang mensaheng iyon, tahimik na nag-pull out ng puwersa ang Moscow mula sa kanilang southern shield. Sa loob ng 72 oras, maraming air defense units ang inilipat palayo sa Crimea. Ni-redeploy ang mga mobile radar vehicles at pinalitan ang mga interceptor crews. Binawasan din ang tao sa mga command centers sa pinakamababang antas. Sa papel, mukhang temporaryo lang ito. Pero sa realidad, lumikha ito ng isang fatal condition sa modern warfare. Isang defense system na kulang ng mga critical na layers. Ibinunyag ng satellite analysis ang laki ng pang-anib na hinarap nila. Ang coastal surveillance density ng Crimea ay bumagsak ng halos 1/4. Ang radar coverage na dati ay nag-overlap kada 18 kilometro ay nagkaroon ng mga gaps na lagpas sa 45 kilometro. Ito ay mga blind corridors na sapat para makalusot ang mga hostile platforms nang hindi napapansin. Inakala ng mga Russian planners na hindi ito mapapansin ng Kiev. Nagkamali sila. Habang lumilipat ang mga Russian units sa hilaga, naglaho ang mga electronic signatures sa Crimean defense grid. Hindi nawasak, hindi na jam, kundi kusang nawala. Sa Odessa, pinanood ng mga analysts ang pag-update ng operational map sa real time. Kung saan dati may mga defensive icons, lumabas ang mga bakanting bahagi ng dagat. Walang alarms, walang pagsabog, tanging katahimikan lang. At sa giyera, ang katahimikan ay hindi kailanman neutral. Ito ay isang paanyaya na may naghihintay ng tumanggap. Alas 4:06 ng madaling araw, may kakaibang nangyari sa international airspace ng Black Sea. Isang surveillance aircraft ang nag-orbit sa 32,000 talampakan, ligtas mula sa interception range. Patuloy na minamap ng mga sensors nito ang electromagnetic terrain sa ibaba. Ang na-detect nito ay hindi galaw ng kaaway, kundi isang bagay na mas nakakabahala. Kakulangan. Sa kahabaan ng coastline ng Crimea, ang mga radar systems na karaniwang nagtatransmit kada 2.5 segundo ay biglang huminto. Hindi bahagya, hindi paputol-putol, kundi ganap na nanahimik. Sa loob ng 11 minuto, ang mga buong sektor ay hindi naglabas ng active radar signatures. Sa modern warfare, ang ganyang uri ng katahimikan ay sakuna. Ang isang nawawalang signal ay pwedeng pagkakamali lang. Ang dalawa ay pwedeng nagkataon lang. Pero kapag 5 coastal sectors ang nag-dark sa parehong oras, iisa lang ang ibig sabihin nito. Inalis na ang kalasag. Kinumpirma ito ng data analysis. Ang redeployments ng Russia ay lumikha ng mga electronic blind corridors na lagpas sa 40 kilometro ang lawak. Mga gaps na sapat para makalusot ang maraming attack platforms nang hindi nadidetect. Walang boses o babalang ipinadala ang aircraft. Sa halip, nag-transmit ito ng compressed burst ng data na wala pang 3 segundo. Raw coordinates, timestamps,
at probability models. Sa loob ng isang command room sa Odessa, pinanood ng mga analysts ang pagtunaw ng defense grid sa real time. Walang nagdiwang. Hinigpitan nila ang kanilang mga kamao dahil ang katahimikang tulad nito ay hindi nangangahulugan ng katatagan. Ito ay isang countdown. Kaya sabihin mo sa akin, kapag ang isang pinto ay biglang bumukas sa gitna ng war zone, sino sa tingin mo ang papasok dito? 4:21 ng madaling araw, nagsimula na ang operasyon. Walang anunsyo, walang radio chatter, at walang kahit isang transmission na pwedeng ma-intercept ng mga Russian sensors. Mula sa launch point na mahigit 600 metro mula sa western Crimean coastline, isang Mura 55C drone ang dulas na lumusong sa mga alon. Walang live control, walang continuous signal. Para sa unang bahagi, umasa ang sasakyang dagat sa inertial navigation. Ginabayan lamang ito ng mga preloaded vectors at internal gyroscopes. Bawat correction ay may panganib. Ang deviation na higit sa 18 degree ay magti-trigger ng automatic mission termination. Gagawa ito sa drone na maging pabigat na lang sa teritoryo ng kaaway. Hindi stable ang dagat. Ang mga alon ay umabot sa 1.8 metro, paulit-ulit na humahampas sa hull. Bawat impact ay nagpuwersa ng mga micro-corrections, dahilan para lumihis ang sasakyan ng 3 hanggang 6 na degree kada beses. Mula sa pampang, hindi pwedeng mag-maneuver ng malaya ang operator. 2 manual inputs lang kada minuto ang pinapayagan para iwasan ang mga detectable signal patterns. Hindi ito tungkol sa bilis. Ang Mura ay gumagalaw sa bilis na halos 7 knots lamang. Sapat na mabagal para sumabay sa galaw ng alon, pero sapat na mabilis para malabanan ang agos. Nakakasakal ang tensyon. Isang maling kalkulasyon o sobrang correction at malalantad na ang drone sa coastal radar. Sa ibabaw ng tubig, mukhang kalmado ang Black Sea. Pero sa ilalim, may nagaganap na silent duel sa pagitan ng isang $300,000 na unmanned vessel at isang defense network na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At parehong panig ay bawal gumawa ng anumang tunog. 4:34 ng madaling araw, ang Russian Nebo-M Coastal Radar Complex ay may na-detect na hindi nito dapat nakikita. Walang solid target, walang malinaw na echo, walang speed vector para ma-lock on. Sa halip, napansin ng mga operators ang isang distortion sa surface return pattern sa may waterline. Sa technical na aspeto, ang contact na yon ay hindi nag-e-exist. Masyadong mababa, masyadong maliit, at masyadong mabagal ang object para ituring na trackable threat. Gayunpaman, patuloy itong fina-flag ng system. Ang galaw ng alon sa isang 300 metrong sektor ay hindi na natural. Ang dagat mismo ay mukhang may sagabal. Para sa radar crew, mas malala ito kaysa sa isang confirmed contact. Go! Ang ibig sabihin nito ay kawalang katiyakan. Sa loob ng ilang segundo, na-escalate ang anomalyang ito. Isang Project 22,000, 160 patrol ship ang inutusang mag-imbestiga. At isang K-27 Helix helicopter ang lumipad mula sa coastal pad. Mabilis na lumipad ang aircraft patungo sa target na walang sinuman ang makapaglarawan ng tama. Habang inihuhulog ang mga sonar buoy sa tubig, nag-react ang Mura 55. Nag-engage ang ballast systems, pinuno ang mga internal compartments ng tubig, at pinalubog ang drone sa ilalim ng alon. Tanging ang antena at optical lens na lang ang natira sa ibabaw. Ang visible profile nito ay bumaba sa mas mababa sa 40 sentimetro. Sa mga Russian screens, naglaho ang anomalya. Para sa mga operators, mukha lang itong false alarm. 4:52 ng madaling araw, narating ng Mura 55 ang huling programmed waypoint nito. Tahimik itong nakalutang ng kulang sa 30 metro mula sa shoreline ng Crimea.
ganap itong itinago ng dagat. Mula sa pampang, hindi ito kaiba sa mga palutang-lutang na basura. Mula sa himpapawid, hindi ito nakikita. Pagkatapos ay, nagsimula na ang transformation. Nag-activate ang internal hydraulics para ilabas ang pressure na nakaimbak simula pa noong launch. Naghiwalay ang mga dorsal panels, inilalantad ang isang compact pneumatic launch rail sa loob ng hull. Sa sandaling iyon, nagbago ang face ng misyon. Ang Sea Drone ay hindi na lang isang delivery platform. Naging isa na itong carrier. Bumuga ang compressed gas. At ang unang Queen Hornet FP-5 ay mabilis na lumipad sa hangin. Nag-stabilize ito sa 45 metrong altitude sa loob lang ng ilang segundo. 3 pa ang sumunod ng mabilis. Bawat launch ay may pagitan na mas mababa sa 2 segundo. Para sa sinumang nanonood mula sa pampang, mukha itong mga insekto na biglang lumabas mula sa tubig. Hindi ito mga ordinaryong FPV drones. Bawat isa ay may dalang fiber optic tether na umaabot ng ilang kilometro. Isang physical glass link na hindi tinatablan ng jamming, spoofing, o signal suppression. Habang pinupuno ng mga Russian electronic warfare units ang spectrum ng ingay, nakakatanggap ang mga Ukrainian operators ng malinaw na imahe. 1,080p video na may near zero delay. Ngayon lang nag-react ang Coastal Defense Network. Maraming low-altitude contacts ang lumabas ng sabay-sabay. Masyadong marami para sa targeting logic na nakakalibrate para sa missiles at aircraft. Nag-hesitate ang system ng ilang critical na segundo habang sinusubukang kilalanin ang nakikita nito. 4 na airborne threats, isang unidentified launch source, pero walang electronic fingerprints. Bago pa man naintindihan ng mga Russian operators ang nangyari, ang mga drones ay papasok na sa loob ng lupain. At ang dagat sa likuran nila ay muling nanahimik. 4:54 ng madaling araw, ang Russian Pantsir S, isa battery, ay nag-activate na sa coastline. Nakalock ang radar nito sa 4 na mabilis na objects na lumilipad sa ibaba ng 60 metro. Ang mga target ay lumitaw ng biglaan at walang babala. Mabilis ang naging tugon. Isang 57E6 interceptor missile ang inilunsad. Bumibilis patungong Mach 3 sa loob ng ilang segundo. Ang nangungunang drone ay nawasak sa ere. Sa mga Russian screens, ang threat counter ay bumaba mula 4 patungong 3. Bumalik ang kumpiyansa ng mga operator sa isang sandali. Inactivate nila ang electronic warfare module ng system para bugbugin ang airspace ng high-power jamming. Sa normal na kondisyon, dapat ay nahulog na agad ang mga natitirang drones. Pero hindi sila nahulog. Naglalakbay sila gamit ang fiber optic cable. Kahit may electromagnetic storm, patuloy na nakakatanggap ang mga Ukrainian operators ng full resolution video. Ang Pantsir vehicle ay kitang-kita sa screen. Ang radar dish ay umiikot. Ang launcher ay nakalantad. At ang crew ay walang kamalay-malay. 2 drones ang lumihis para hatiin ang focus ng tracking radar. Ang pangatlo ay bumaba at sumabay sa hugis ng lupa. Nagpaputok ulit ang Pantsir, pinuno ang langit ng tracer fire. Pero nagtagumpay ang huling drone. Nakalusot ito at direktang tumama sa rotating radar unit. Hindi nawasak ang buong sasakyan sa pagsabog, pero nadurog ang antenna array. Sa loob ng wala pang 1 segundo, nawalan ng paningin ang isang sophisticated air defense system. At ang bulag na sandata ay wala ng silbi. 4:56 ng madaling araw, naging desperado na ang tugon ng Russia. Isang Project 21,980 Grachonok patrol boat ang mabilis na lumabas ng harbor. Bumibilis ito ng lagpas 30 knots habang humahampas sa mga alon. Gawa para sa anti-sabotage missions, ang sasakyang ito ay armado para wasakin ang anumang nasa malapit sa coastline. Ang target nito ay malinaw, ang Mura 55.
Hindi makakatakas ang Sea Drone dahil nakakabit pa ang mga fiber optic lines, anumang biglang maneuver ay pwedeng makaputol sa control link at mag-abort sa misyon. Mabilis na lumapit ang patrol boat. Nagpaputok ng 14.5mm machine guns nito. Kailangang magdesisyon ang operator. Iligtas ang vessel o ituloy ang strike. Pinili niya ang strike. Isang natitirang drone ang humiwalay sa formation at humarap sa attacker. Nakita sa camera feed ang mga tracer rounds habang bumibilis ito ng mahigit 100 at 40 kilometro bawat oras. Direkta itong sumisid sa bridge ng patrol boat. Hindi pinalubog ng impact ang barko, pero ang confined blast ay nagdulot ng concussion sa crew at sumira sa navigation systems. Tapos na ang habulan. Malinis na ang daan pasulong. Habang humuhupa ang apoy sa shoreline, nakita ng buong pinsala. Ang mga bahagi ng base ay naging baluktot na bakal at sunog na semento na lang. Sa unang assessment, ang material losses ay lumampas sa $70 milyong. Kasama rito ang infrastructure, munitions, maintenance equipment, at drone support systems. Pero kahit ang halagang yon ay hindi sapat para sukatin ang tunay na pinsala. Ang pera ay pwedeng palitan. Ang mga pasilidad ay pwedeng muling itayo. Pero ang naglaho noong gabing yun ay isang bagay na mas mahalaga. Ang kasiguraduhan. Ang base ay idinisenyo bilang protektadong hub laban sa mga air at sea threats. Gayunpaman, napatigil ito ng maliit na bilang ng mga low-cost systems na lumusot sa kanilang defenses. Para sa mga crews ng Black Sea Fleet, ang implikasyon nito ay nakakatakot. Kung ang isang fortified harbor ay kayang pasukin, wala ng anchorage ang tunay na ligtas. Hindi sa dagat, hindi sa pier, at hindi sa likod ng mga mamahaling air defense networks. Mabilis na kumalat ang psychological shock sa command structure. Nagsipag-alisa ng mga barko. Laging nababago ang patrol schedules. Tumaas ang fuel consumption dahil inililipat ang mga sasakyang dagat hindi dahil sa estratehiya, kundi dahil sa takot. Bawat hindi maipaliwanag na radar contact ay nagiging potensyal na atake. Ito ang tunay na halaga. Hindi ang milyon-milyong dollar na nasunog sa pagsabog, kundi ang pagkawala ng kumpiyansa. Kapag ang isang puwersa ay nagsimulang matakot sa sarili nilang anino, hindi na nila kontrolado ang battlefield. Nabubuhay na lang sila sa loob nito para makaligtas. Ang nangyari rito ay hindi lang isang strike o isang nawasak na base. Ito ay isang babala tungkol sa hinaharap ng pakikidigma. Ang teknolohiya ay hindi na sinusukat sa laki, presyo o prestihyo, kundi sa imahinasyon. Kapag ang inobasyon ay mas mabilis kaysa sa doktrina, kahit ang pinakamalakas na depensa ay pwedeng gumuho sa katahimikan. Nagbabago na ang battlefield at ito ay isang sulyap pa lamang sa susunod na mangyayari. Kaya ano sa tingin mo? May kinabukasan pa ba ang Black Sea Fleet? O ginawa na itong obsolete ng modern warfare? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa comments. At kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod na pagbabago sa battlefield, i-like at i-subscribe ang channel na ito.